Now, ito yung gagawin nating project. Isa itong one-story residential building and ito yung gagawan natin ng schedule sa Primavera. You can also download the Excel if gusto nyo makasunod sa tutorial. So, check nyo lang yung description para dun sa Excel. Since yung gagawin nating project is residential building, mas magandang gumawa tayo ng new EPS for that project. So, magdadagdag ako dito ng vertical projects and housing. So, magdadagdag ko ng mga bagong EPS. So, una ko dadagdag is the vertical project. So, yung vertical projects, lagay ko na lang dito V1. Tapos, gagawin kong kasing level siya ng landed. So, i-move left natin para maging same level siya ng landed. Then, under that vertical projects, lalagay tayo ng bagong EPS. So, in this case, housing ang ilalagay natin. Kasi yun yung appropriate category ng ating project. So, lalagay ko na lang dito V1-1. Close na natin yan. So, meron na tayong newly created EPS na tailored dun sa ating project. After natin ma-add yan, let's create a project. Make sure na nasa project workspace ka kapag gagawa ka ng project. Malalaman mo kung ano yung active workspace dito sa taas. In this case, project lang naman yung nandito. So, project lang yung makikita natin. Now, to create project, we can click this add button sa right side bar. After nyan, may lalabas na window. Ang tinatanong lang nito if saang EPS natin ipapasok yung project. Since selected yung housing EPS kanina, ito yung nakalagay dito. But you can change that using this button. Click lang natin yan, then you can choose kung saang EPS mo ito ilalagay. After nyan, click next. Dito, maglalagay tayo ng project ID and name. Sa ID, you can put anything basta unique ito and walang kaparehas. Ilalagay ko na lang dito is P1. Then, sa name naman, lalagay ko dito yung appropriate name ng project. So, I'll type in one-story residential building. On the next page, tatanungin ka lang dyan kung anong target start ng project mo. If construction schedule lang yung gagawin mo, ang ilalagay mo dito is yung day 1 ng project. Pero kung isasama mo yung design activities sa schedule mo, ang ilalagay mo dito yung start date kung kailan ka magde-design. So, ito na lang yung date na isa-select ko for the sake of this tutorial. Dito naman sa mas finish by, dito mo ilalagay kung anong target completion mo. In some cases kasi binibigyan ng contractor ng deadline. So, yung deadline na yun yung ilalagay natin dito. But take note na this is optional kasi hindi pa naman talaga natin alam kung kailan talaga matatapos yung project kaya tayo gumagawa ng schedule. So, we can leave it blank. On the next page, tinatanong lang kung sinong responsible manager ang i-assign mo. You can click this button to select a responsible manager. Again, if wala dito yung OBS na ginawa nyo, you can click the display button, then filter by, and then all OBS elements. For this project, sa project manager ko muna i-assign itong project na to. Now, let's click next. For the rate type naman, we can configure that later. Ginagawa lang kasi ito, halimbawa meron kang pinagkukumparang cost. Yung internal cost, halimbawa, and external cost. Yung external cost, yun yung sinishare nyo within your company, while your external cost, yun yung sinishare mo with the client. But for now, hindi pa importante yan, so we can retain that. Since there are no further step, we can click finish. And ayan, nakalista na dito sa EPS na sinelect mo yung project. But before we open the project, change muna natin yung default settings nito. Now, dito sa baba, make sure lang na nandito ka sa defaults tab. Then, dito palitan nyo lang yung mga details na nandito. So, for duration type, make sure na naka-fixed duration and units ito. For the percent complete type, select natin physical. Then, for the activity type naman, pwede nating i-retain yung task dependent. For the cost account, we can configure that later. No? So, leave muna natin yan as empty. Then, dito naman sa calendar, i-discuss ko in a little bit. The reason kung bakit dito pa lang, sineset na natin ito is para wala tayong balikan mamaya. Ang ginagawa kasi na Primavera is kada magdadagdag ka ng activities, itong mga settings na ito ang i-apply niya sa mga activities na yun. So, hindi ka na mag-edit ng activities na ganun kadalas. So, try muna natin i-open yung project. So, to open the project, right-click mo lang ito, then click Open Project. Upon open of the project, makikita nyo na nadagdagan ng tab dito sa taas. Currently, nasa Activities Workspace tayo. If gusto mo bumalik sa project list, click mo lang yung Project tab.
Or if wala yung project tab, you can click this button sa sidebar. Now, punta din tayo dito sa Edit, then User Preferences. Dito, punta tayo sa Application. Then sa Application Startup window, select natin yung Projects. So, ginawa natin yan para next time na bubuksan mo yung software, sa project list ka mapupunta. So, pwede natin i-close yan. Tapos balik tayo sa Activities Workspace. Kung mapapansin nyo, blanco pa yung project natin kasi wala pa itong mga activities. So, bago tayo gumawa ng activities, balikan muna natin yung calendars.